Si Madriaga, nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Tapos, wala man lang kahit anong investigasyon. Hindi siya pinatawag ng NBI, di siya sinuri, di siya pinatutsadahan sa media. Tapos sinama na agad sa impeachment complaint. Tapos ngayon ipapatawag na bilang testigo sa House Justice Committee. Pero itong 18 Marines, imbis na tulungan, sila pa ngayon ang iniimbestigahan, di ba? Pero kung ginawa nila yun kay Madriaga, di din nalaman na nila agad na hindi totoo yung mga pinagsasabi niya. Yun ang malaking double standard at sinabi nga yan ni VP Sara sa isang statement. Issue na ito, kami po nakikita namin na dati naman po si Pangulong Vice President Sara Duterte hindi siya masyadong sumasagot sa mga issues. At nasabi rin niya doon sa nakaraang interview ni Banat Bay tsaka ang inyong lingkod sa Tapang at Malasakit. Sinabi niya na ayaw niyang matulad kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte, yung mga nag-aakusa sa kanya noon, yun din yung mga ginagamit sa kanya ngayon sa ICC. Ano pong opinion nyo tungkol doon? Tama po ba ito or hindi lang po ba ito yung una at huli na mga kakasuhan ni Inday Sara sa mga naninira sa kanya? Tama po yun. Nung una po kaming nag-ugnayan ni VP Sara, yun ang bili niya po sa akin na hindi na po pwede na gawa-gawang mga witness katulad ni Madriaga, hindi na pwede yung mag-iimbento ng kwento. Kasi lalo na ngayon na kunyari ginamit sa impeachment na napakahalagang proseso, ang pwedeng mangyari dito kapag kasinakyan to ng mga politiko, kagaya ng nangyayari ngayon, is mawawalan ng vice-presidente na duly elected ng tao. So masyado nang mabigat yung consequence, hindi na pwedeng hayaan na lamang. Kaya minabuti niya na simula ngayon, kakasuhan na yung dapat kasuhan, panagutin na yung dapat panagutin, para maaga pa lang hindi na lumaki yung problema, hindi na malinlang yung tao. Attorney, kinasuhan niyo po ng perjury. Tama po. Ang tanong ng taong bayan, bakit perjury at bakit hindi cyber libel? Yung perjury, yun ang rekomendasyon natin kay VP Sara kasi yung sa cyber libel kasi or libel, kailangan merong element yun ng publication. Kunyari, hindi naman natin mapatunayan kunyari na si Madriaga pinublish niya yung affidavit niya. Malamang dyan ang abogado niya or sino mang tao sa likod niya, yun ang nag-publish nun. Kaya ayaw na nating isipin yung technicality na yun. Kaya nag-focus tayo sa perjury. Ang perjury lang naman, kailangan lang natin patunayan na sa isang sworn statement, katulad ng affidavit niya, nagsinungaling siya. At yun, madali nating mapapatunayan yun. So, pagkatapos ng perjury na yon, ano yung magiging kakahantungan nito? Ito ba maaaring gamitin bilang defense sa impeachment? O ito ay para lang patunayan sa tao na itong tao na to nagsinungaling? Hindi kami umaasa kasi alam mo matagal lang mga kaso dito So hindi naman kami umaasa na kahit magsimula man lang yung trial sa korte para dito sa perjury complaint bago magsimula yung impeachment trial kunyari sa Senado. Wala naman kaming ganong ilusyon na matatapos agad. Pero ang pinapakita nito is matapang na hinaharap ni VP Sara itong mga mali at mga kasinungalingan na alegasyon ni Madriaga. Kaya kinasuhan na niya. Kasi sa impeachment, wala namang consequence kay Madriaga pag mapatunayang nagsisinungaling siya pero dito sa perjury, kapag napatunayan nagsisinungaling siya, kulong siya. Or mananatili siya sa kulungan kasi nakakulong siya sa kasalukuyan. Tapos pinapakita din natin sa mga kalaban ni VP Sara na tapos na yung mga araw na hinahayaan na lang ni VP Sara yung mga naninira sa kanya at sa pamilya niya. So hindi na siya papayag na ganon. Speaking of naninira, ano po bang kahit papaano buod nung inyong pagsampa ng perjury? Well, si Ramil Madriaga kasi nag-execute siya ng affidavit noong November 29, 2025. Ang pinaka sinasabi niya doon, bagman nga daw siya or aid
ni VP Sara at upon her instructions or sa pag-utos ni VP Sara, nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa kung kani-kanino. Tapos sabi niya na meron siyang suggestion doon na confidential funds ang gamit. So wala pong katotohanan yon. Hindi nga po kilala ni VP Sara si Madriaga. So minabuti niya na pong mag-file ng kaso ng perjury para patotohanan na walang katotohanan yung mga sinasabi niya. At nabanggit ko na to before, yung pag-file kasi ng criminal action sa city prosecutor yan ifa-file. Ang city prosecutor nasa ilalim yan ng DOJ. Ang DOJ nasa ilalim ng Malacanang. So alam na namin na dahil kalaban, pwedeng utusan na i-dismiss nyo yan. E di mapapahiya si VP Sara. Maiisip ng tao ngayon na totoo pala yung sinasabi ni Madriaga. So minabuti namin, umabot ng 340 pages yung aming complaint affidavit dahil gusto namin airtight yung complaint. Bukod doon sa testimonya ni VP Sara, dinagdagan pa namin ng 7 affidavits ng witnesses, supporting witnesses. Tapos linagay na namin lahat ng documentary evidence na makapagpapatunay na hindi sila magkakilala talaga. Attorney, nabanggit nyo, madaling patunayan tong perjury. Actually, parang sinabi nyo nga, ito yung hulog pa ng langit para doon sa impeachment. Sinabi nyo, mali yung pangalan, even yung pangalan, mali. Ano bang ginamit niyang pangalan at doon sa affidavit na mali? Yung pangalan kasi talaga ni Ramil Madriaga is Ramil Lagonoy Madriaga. Nandun yun sa kaso niya. Nabanggit ko na to before na hindi yung pagkakulong ngayon ni Madriaga for kidnapping for ransom, hindi ito yung unang pagkakataon. Nakulong na siya noong 1997 for kidnapping for ransom din, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So malinaw na ang pangalan niya doon, Lagonoy, Lagonoy. Pero doon sa affidavit niya, Lagunoy ang ginamit niya. Hindi kaya typo lang? 2 beses niya inulit. Pero ang amin lang is ganun ka haphazard ang paggawa nitong affidavit na to na pati yung pangalan mo, nagkamali ka pa. Nabanggit nyo yung most wanted. Ito, panglima, nabanggit pa nga ng police before na nadinig ko sa interview nyo, itong si Madriaga sa kidnapping. So, bakit ito pa ang gagamitin considering na sobrang napaka-imposible naman na gamitin ito ni VP Sara? Hindi ko alam, ganun sila kadesperado. Tingin ko kasi wala talaga silang mahanap eh. Wala silang mahanap na tao na makakapagdiin kay VP Sara. So, kumuha na lang sila ng willing to do it, 'di ba? Yung gustong gumawa, may rason para gawin. Ang nakikita nating rason dito, malinaw naman, meron kaming presenta na text message mula kay Ramil Madriaga papunta kay Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na inaanyayahan niya na kumbaga bumaliktad itong si Nolasco at kesyo sabihin niya na lang daw na yung confidential funds binigay ni Nolasco kay Madriaga, siya na daw ang magpapaliwanag para daw hindi makulong si Nolasco kasi siya daw magiging state witness daw siya. Mukhang makakalaya siya, kaya niya ginagawa to. May kapalit na kalayaan tong testimony niya. Tony, about this, itong kumakalat din na parang text messages na conversation between Madriaga ata ito and VP Sara Duterte. So ano masasabi niyo dito? Is this legit ba to o gawa-gawa lang? Kasi pwede natin gawin to eh. Kahit ako pwede kong gawin na gawa-gawa ng pangalan eh. Wala pa naman akong nakikitang any text messages na kumakalat between VP Sara and Madriaga. Although si Attorney Palad nung isang araw, may binanggit siya na text message nga. Pero hanggang ngayon wala pa akong nakikita at kung may lumabas ba na ganyan, gawa-gawa lang yan. Kasi nakausap ko si VP Sara tungkol dito at malinaw na wala siyang ugnayan dito sa taong to. So hindi niya alam ang numero nito, wala siyang communication dito. In fact,
nung kampanya nga, doon sa Isip Pilipinas na binuong grupo ni Madriaga, hindi man lang kilala ni VP Sara si Madriaga. Ang kilala niya doon sa Isip Pilipinas ay itong si Attorney Ryan Kilala, na dating Associate Dean ng San Sebastian, kung saan nag-law school si VP Sara. Yun ang kilala niya, hindi si Ramil Madriaga. Okay. So, eto po, sabi nyo, napakalaking kasinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya o nagpapagalaw sa kanya or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita ng text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito, may nakita akong bagong video na nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase. Tapos yung background nakalagay, Attorney Ramil Madriaga. Hindi naman siya attorney. In fact, doon sa affidavit niya mismo, inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Kaya ganito yung kinalabasan. Alright. Anonymous ako. Ito, para one and for all. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Ako Hindi kilala, ko- ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Ako lang, baka makakawa na naman. Makakawa na naman ako. Hindi. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalaya sa kapalit? Ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, 'di ba, kundi makalaya. Yung mga handlers, meron tayong mga iba't ibang teorya pero sabi ko nga para sa amin, parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Ay, oo, naniniwala ako doon. Yung affidavit ni Madriaga, parang mga lumang kwento ni Trillanes to eh, na hindi napatunayan, yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, di ba? Alam naman natin na sinuwalit ng hayop na magkuyaga na to. So, alam naman natin hindi siya mananalo. Anong kaparusahan pag napatunayan nagsisinungaling siya? Ay, Lagi ko masampalin niya sa loob ng kulungan. Ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Akala ko, hindi naman. Pero, luki, no? Luki kayo, no? Kasi actually nothing to lose siya. Ayan, Kung nothing to lose tutuusin, siya. kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to kasi pag nanalo ako, pag napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin Kung ako. hindi naman talaga sa mananalo, ginayin na lang, no? Makabawi naman lang kami yung store ko niya sa buhay natin, no? Pero sa amin nga, sabi nga ni Coach na para sa amin kasi hulog ng langit eh. Hindi naman namin pinaplano na medyo natagalan yung pag-file namin ng perjury complaint. Ba't ko sinasabing hulog ng langit? Kasi alam naman namin kasinungalingan siya, wala siyang kwenta. Pero dahil hindi sinasagot ng diretsahan, parang isang beses lang ata dininay ni VP Sara tapos tumahimik na siya, siguro naglakas loob tong mga impeachment complainant. Sinama tuloy nila dun sa impeachment complaint. So habang prepare namin yung perjury complaint, tapos nababalitaan namin sinasama, medyo nagre-rejoice kami kasi, loko, mapapatunayan namin na puro politika lang talagang habol nyo kasi itong Madriaga, kung finact check nyo to, binackground check nyo to, malalaman nyo na
walang katotohanan ng sinasabi nito. Impeachment or antayin na lang nila since sabi ko nga, done deal na ito dyan sa Congress Sinabi nila sufficient in substance nang wala namang ebidensya, kasama pa tong si Madriaga. So, nung sinagot sila ng impeachment defense team na wala kayong ultimate facts, hindi nyo man lang napatunayan na merong impeachable offense, gagalit sila na non-answer daw, ganito, ganyan. Pero yun nga medyo foregone conclusion na dito sa House Justice Committee. Tapos hindi mo naman pwedeng i-cross-examine yung mga testigo. Sila lang ang pwede. Tapos hindi din pwedeng mag-participate yung mga abogado. Sabi ni Luis Tro ata kanina na dapat daw si VP Sara mismo ang Siya lang. So, At kailangan si VP Sara daw ang magpakita ng ebidensya. oo. Masasabi Siyempre, niyo dyan. alam natin mali yun, di ba? Dahil sila yung nag-aakusa Di ba? Kaya nga nila dinaanan yung proseso na kailangan nila i-determine kung sufficient in substance para malaman kung meron bang sapat na aligasyon at ebidensya para maging impeachable offense or para magkaroon ng trial for an impeachable offense versus VP Sara. Tapos ngayon pa lang sila magpapasampina ng records, ngayon pa lang sila magpapatawag ng witness. Pero syempre ang pinaka alam ko diyan is yung kay Madriaga. Isipin mo yung affidavit niya laway lang nga, walang kahit anong attachment, tapos dahil dun sa testimonyang yun, merong impeachable offense si VP Sara. Kaya alam mo talaga naluto na yung proseso. Ito bang 7 testigo natin, if ever kailanganin sila sa Congress, ready din silang humarap sa Congress para patotohanan na hindi talaga konektado itong Madriaga na to kay VP Sara at sa mga Duterte. Tingin ko hindi sila papatawagin. kasi hindi yun ang gusto nila marinig Ang gusto nila marinig, inutusan si Madriaga na dalhin tong confidential funds kung kani-kanino. So, palagi ko hindi sila mag-iimbita ng kahit sino mang tao na makakapagpatunay na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Pero kung papatawagin, definitely, willing sila mag-testify. Attorney, dito sa sinabi ni Madriaga na nagturo siya doon sa CSSP. Tapos dininay naman ito ni Lieutenant Colonel Nolasco ng PSG. Diba? Tapos, meron siya sinasabi na PSSPA member hindi PSG member. Kasi Nakuhanan niyo po ba ng statement yung PSSPA? ganito po yan. Kasi ang sabi ni Madriaga, nagtuturo daw siya sa PSG, sa Presidential Security Group. At in fact, si PRRD daw mismo ang nag-assign sa kanya sa PSG para magturo ng tactical driving courses tsaka strategic transport courses. Pero pinasinungalingan niya ni Lieutenant Colonel Nolasco kasi ang sabi niya sa testimonya niya, hindi naman yan miyembro ng PSG Ano yan, parang faculty member lang yan ng isang external service provider. Ang nangyari kasi dyan, yung PSG, meron silang programa na pag miyembro ka ng PSG, pa-retire ka na, gusto nila na yung mga opportunities mo after PSG, mas maganda. So, gusto nila na kumuha ka ng certificate courses para gumanda yung resume mo. So, ang ginawa nila, na yung mga PSG members, magsa-certificate course sila, tapos, pero sila yung magbabayad mismo, silang voluntary, sila magbabayad, pero para hindi na sila lalayo, dito na lang sa PSG. So, hindi siya official PSG activity. Yung training is provided by an external company. Doon nagtuturo si Madriaga. So, pinapalabas niya na nagturo siya sa PSG, pero ang totoo is external na siya, hindi siya taga Hindi siya part PSG. ng PSG. Oo, tapos parte siya nitong company na PSSPA. Ang ginawa natin is pinakita natin na private company itong PSSPA, pinakita natin yung corporate papers niya. Tapos, hindi na tayo kumuha ng statement kasi doon sa Facebook page mismo ng
PSSPA doon sa pictures nila, yung photo album nila para doon sa course na tinuro sa PSG compound, nakalagay, Ramil Madriaga, faculty member ng PSSPA. So yun ang nagpapatunay na hindi ka taga PSG at saka hindi ka inassign dyan ni PRRD para magturo dyan, kundi parte ka lang nitong PSSPA. Tapos si Lieutenant Colonel Nolasco kasi in 2021 naging commandant siya ng PSG Training School. Yun yung nagpro-provide ng in-house training for PSG members. Sinabi niya na lumapit daw tong si Madriaga sa kanya para mag-alok na pwede bang ako yung magtuturo ng tactical driving and strategic transport sa PSG. Tinanggihan to ni Lieutenant Colonel Nolasco kasi in-house subject matter experts ang nagtuturo nito. So hindi pwede si Madriaga magturo ng ganong klaseng course. So talagang parang ano siya, no? Medyo iba Yun yung nga. thinking niya, no? Siya mismo Scammer. nagpresenta na magtuturo. Hindi siya iniimbitahan. Hindi. So ito si Madriaga, hindi talaga siya organic member ng AFP or ng PNP ever. Hindi siya military, hindi siya police, Kahit reserve, hindi siya hindi. PSG. Reservist, Pero hindi din. yung mga pinapalabas niya sa affidavit niya, pang ganong klaseng, parang pang ganong klase, taga PSG, taga VPSPG. Sinabi niya nga siya nga nagbuo ng VPSPG. Mantakin mo yun, parang hindi ka military, hindi ka police, hindi ka man lang civilian member ng mga opisina ng PSG or VPSPG. Pero sabi niya, siya ang pinagkatiwalaan na buuin yung security team ni VP Sara. Isang kriminal. Parang nag-hallucinate siya, no? Matindi yung So, sinasabi nito. Ibig sabihin, attorney, basura talaga ito. Kasi kung matatanda natin, binasura yung first impeachment ni VP Sara. Aha. Para sa tingin ko, parehas lang eh. Parehas lang yung ikinakaso, maliban lang din sa pagkakadagdag kay Madriaga, na basura din ang mga Basura sinasabi. din, oo. Yun nga, pero ang nadagdag kasi dito, kunyari, itutulak talaga nila to kahit may ebidensya o wala. Pero ang dinadagdag kasi dito, dati kasi may sinasabi sila, Mary Grace Piatos, kung ano-anong mga aliases. Alam naman natin na karaniwan yun sa intelligence community na gumamit ng alias. Kasi kundi ma-didiscover yung asset mo, edi patay yun, di ba? Ang dinadagdag ni Madriaga na testimonya is, dinala ko mismo yung pera dito sa taong ito. So yun yung wala noon eh. Noon parang, tignan mo niyo yung mga resibo niyo, hindi naman totoong pangalan. So baka may kalokohan dito. Pero ito kasing si Madriaga, ang sinasabi niya, hindi, ako mismo yung nag-deliver. So yun yung nadagdag. Parang nagpapanggap na teacher, pero recto lang pala. Sa recto lang galing yun. Attorney, meron siyang di ba? Meron siyang mga addresses na binibigay dito sa may bandang Fairview. Napuntahan niyo ba yan? Yung mga addresses na yan? Oo, actually, napuntahan yung sa Novaliches, Jordan Novaliches, yeah, Plains. Jordan Plains. Sinabi niya kasi Santiago family sa Jordan Plains subdivision. Ang nakita namin is sa buong Jordan Plains na napakalaking lugar, 3 lang ang bahay na pagmamay-ari ng Santiago. Tapos lahat sila hindi siya kilala. Parang yung tapos 'di ba yung isa, hindi nila kilala. Parang yung isa hindi ko na maalala yung mga trabaho, parang fish vendor yung isa. Yung isa, nakalimutan ko na. Pero we did check that out. Tapos wala, it doesn't lead anywhere. Talagang nag-effort kayo na talagang Oo. nag-due diligence kayo Kasi para... sabi ko nga sa'yo, Boss Dada, ang kalaban mo dito, gobyerno diba? So, yun ang pinakaunang sinabi ko kay VP Sara, pwede tayong magkaso, pero kapag nautusan yung prosecutor or yung DOJ kunyari, baka mag-backfire to sa atin kahit na alam natin na may kasinungalingan tong si Madriaga. Dahil na-dismiss, baka isipin ng tao na, naku, totoo pala yung sinasabi nito. So, sabi ko, kung magpa-file tayo, dapat siguradong airtight, walang butas
So, yeah, pati yung Jordan plane na sinuri namin yan kung meron bang patutunguhan yung mga ganong alegasyon. Statement ni Luistro or Congressman Luistro na kahit mag-resign si VP Sara, tutuloy pa rin daw nila yung impeachment. Yeah. Unang-una, tingin ko hindi siya magre-resign. Si VP Sara, and I'm not speaking as her lawyer or her spokesperson or anything like that. Ito, pananaw ko lang po ito. Napaka at peace ni VP Sara doon sa desisyon niyang tumakbo bilang Pangulo. Napaka at peace niya harapin tong impeachment. So hindi niya, tingin ko lang, hindi niya magagawang mag-resign dahil may responsibilidad siya sa mga tao. So kung mai-impeach siya, so be it. Pero ako naniniwala na hindi mangyayari yun. Tingin ko kung yung House of Representatives hindi marunong manindigan, tingin ko umaasa ako na yung Senate kaya nilang manindigan sa You think part katotohanan. to ng ano nila, part ng propaganda nila para magmukhang guilty si VP Sara, fino-float nila yung idea na mag-resign na lang siya para yung disqualification sa pagtakbo sa mga posisyon sa gobyerno hindi maipataw sa kanya. Tingin ko wishful thinking lang. Umaasa sila na magre-resign siya para hindi na nila problemahin pero hindi mangyayari yun. Lieutenant Colonel Nolasco at saka ni Madriaga, sa huling interview ni Attorney Raymond Palad, sinasabi niya na tinatanong kasi siya, ano yung pruweba nyo ng koneksyon ni Madriaga kay VP Sara? So, sabi niya, nakakuha sila ng mga text messages between Madriaga at saka Lieutenant Colonel Nolasco na nagpapatunay na magkakilala sila. Unang-una, hindi naman namin dinedeny na magkakilala si Lieutenant Colonel Nolasco at si Madriaga. And in fact, dun sa affidavit nga ni Lieutenant Colonel Nolasco, sinabi niya na alam naming nagsisinungaling siya kasi nakilala ko na yan, hindi naman siya taga PSG. Teacher siya ng PSSPA. Ngayon, ano sabi ni Attorney Palad? Sabi niya, merong mga text messages doon na nagbigay ng bank account number si Lieutenant Colonel Nolasco kay Madriaga. Tapos para daw i-confirm, nagdeposito pa daw si Attorney Raymond Palad ng 1,000. Tapos pumasok daw. Pero kung titignan mo yung text message, ang pinag-uusapan nila doon, hindi naman confidential funds o anumang krimen. Ang pinag-uusapan nila doon, paliga. Kasi sabi ni Madriaga, magsusponsor daw siya ng uniforme nitong sila Nolasco. Kaya binigay ni Nolasco yung bank account details niya para i-reimburse siya kasi nauna nang gumastos si Nolasco para doon sa uniform. So pinalalabas ni Madriaga yung bank account para magbigay siya kay Nolasco ng confidential funds? Hindi, para sabihin na tignan mo, may ugnayan kasi ka-text ko yung security officer ng DepEd. Parang ganun lamang. Pero, yun nga, doon mismo sa text message na pinakita na lumalabas ngayon sa social media, nakalagay doon kung ano yung purpose para sa basketball uniform. So, wala naman syempreng connection yun sa confidential funds. Pero ang pinakamaganda dito, kung ilalabas nila to, maganda yun para sa kampo ni VP Sara kasi yung same text message thread na yun, nandun sa dulo yung text ni Madriaga kay Nolasco na pinapabaliktad siya, magsa-state witness daw siya. So, kinukumpirma, dahil linabas nila itong mga text messages na to, kinukumpirma nila na kay Madriaga galing yung message na yun. So, wini-welcome natin yan. Actually, kahit anong ilabas nila, wini-welcome natin dahil alam natin na gawa-gawa lang. So pinababaligtad ni Madriaga si Nolasco. Oo, sabi niya, Parang sumama siya doon sa kwento. oo, sabi niya, Nolasco, sabihin mo na lang na yung confidential funds, sa akin mo binigay. Tapos, ako na lang magpapaliwanag kung anong ginawa ko doon sa pera. Meron bang sagot si Nolasco doon? Hindi na siya sumagot. Preserve niya agad yung message.
Tapos rin-report niya kay VP Sara at sa mga abogado niya. Oh, huli pero di kulong ano. Kulong, actually. Pero kulong. Nakakulong na. Huli pero nakakulong na. Doon pa lang sa sinabi ni Nolasco. ni Nolasco na na parang gusto niya mag-volunteer na magturo ng ganito. Parang may na talaga siya. Parang matagal na talaga siyang may plano na ganito yung gagawin niya ngayon. Hindi natin alam pero parang nga siya, typical scammer, con artist na papapicture dito tapos papakita niya sa ibang tao, sabihin niya, dikit kami nito, or magtuturo siya as an outsider sa PSG, papapicture siya sa PSG logo tapos sabihin niya taga PSG ako. Mukhang ganun ang estilo nito eh. Maraming salamat sa panonood nyo at maraming salamat sa pagsuporta nyo kay VP Sara. At subaybayan nyo lang yung mga mangyayari sa susunod na mga araw dito sa impeachment, pati yung sa mga hakbang ni VP Sara laban dito sa mga taong sumisira sa kanya. Huwag kayong maniniwala basta-basta doon sa mga binabatong alegasyon kay VP Sara dahil pawang kasinungalingan lang lahat yan.